Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Para simulan ang ating balita, isang serbisyo caravan ang hatid sa pangunguna ng pamunuan ng National Capital Region Police Office para sa ating mga kababayan na ginanap sa Rizal High School, Pasig City. Corporal Chini Joy Encartado, ibalita mo. Matagumpay na naisakatuparan ang serbisyo caravan na isinagawa sa Rizal High School Gymnasium, Barangay Canyogan, Pasig City. Kaisa ang NCRPO sa pangunguna ni Police Brigadier General Jose Melencio C. Nartates Jr., RDNCR, Police Brigadier General Wilson C. Asueta, District Director APD, Dennis Godfrey F. Gamad, RD Nika NCR, Honorable Roberto Vicente Jude B. Jaworski Jr., Pasig City Vice Mayor, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa nasabing aktibidad. Mahigit kumulang sa 1,500 ang napamahagian ng nasabing serbisyo. Kabilang nga dito ay ang pagbibigay ng food pack, hot meal, libreng gupit, flu vaccine, job fair, medical check-up, at police clearance na handog ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Pasalamat ako na nagkaroon ng ganitong programa dahil dito nagkaroon ako ng oportunidad para magkaroon experience tungkol sa TESDA ang nasa TESDA. Malaking tulong para sa amin ito, para sa future namin dahil kailangan namin na magkakakitaan. At bilang pagkundina sa iba't ibang komunistang grupo, ang mga kabataan ng Rizal High School ay ang nanguna sa pagsusunog sa mga bandila ng mga kaliwang grupo. Nakakatuwa po na ang pagpapatuloy po ng LCAC sa loob ng ahensya, ng institusyon ng pulisya ay nakakatulong para sa isang mapayapang bayan. Sana po katulad po ng mga iba't ibang former rebels ay pag-aralin po natin sila. Dahil ang tunay pong mag-aangat sa kanila sa liwanag ay ang dekalidad, maaasahan na edukasyon. Kasabay nga dito ay ang malayang paglagda ng mga iba't ibang pamunuan ng ahensya ng gobyerno bilang sa pagpapahayag kontra sa komunistang grupo. Kami po sa Department of Health ay nakikiisa siyempre sa ating layunin kasama po ng lahat ng miyembro ng NCRTF LCAC. Sa layunin po nito na maging mas matiwasay po ang ating mga communities dito sa Pilipinas. Ito po kami ngayon para ipahatid ipaalam sa ating mga kababayan dito sa Pasig kung ano ba yung mga serbisyo at programa
ng TESDA. Basically po, kami ang government agency mandated to develop the skilled workforce dito po sa ating bansa. At unang-una po namin, pangunahin po namin ang ginagawa ay syempre maghatid po ng skills training sa ating mga kababayan. Layunin ng programang ito na mapamahagi ang serbisyong nagkakaisa sa mamamayan. Ito ay alinsunod sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP na community engagement. Patuloy ang kapulisan ng NCRPO sa pagsasagawa ng serbisyong nagkakaisa upang masigurong maihatid ang mga serbisyong de kalidad para sa taong bayan. Tatak Bayaning Pulis, Tatak NCRPO. Mula dito sa Pasig City, ako ang inyong Police News Correspondent, Police Corporal Chini Joy T. Encartado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Encartado. Samantala, tuwa at saya naman ang naramdaman ng 5 former rebels matapos makatanggap ng financial assistance mula sa pamahalaan sa probinsya ng Benguet. Ang magandang balita mula kay Patrolman Joven Silawan. Nakatanggap ng cash assistance ang 5 former rebels sa isinagawang Enhanced Comprehensive Local Integration Program Awarding Ceremony na ginanap sa Ben Palis Peace Hall, Benguet Provincial Capital, La Trinidad, Benguet nito lamang Setyembre 22 taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Governor Melchor Diclas ng Benguet kasamang iba pang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung saan nakatanggap ang nasabing former rebels ng 50,000 livelihood assistance at 15,000 cash assistance sa bawat isa. Ang cash assistance ay mula sa ilalim ng e-clip na naglalayong bigyan ng mas maganda at maayos na panibagong buhay ang mga dating rebelde na nagbabalik loob sa ating pamahalaan. Ang pagsuko ng nasabing mga rebelde ay bunga na patuloy na isinasagawang serye ng negosyasyon ng mga kapulisan ng Benguet Police Provincial Office. Samantala, nananawagan naman si Governor Diclas sa iba pang mga kasapi ng makakaliwang grupo na magbalik loob na sa pamahalaan at makibahagi sa mga programang isinasagawa ng gobyerno upang higit na makamtan ang tunay na kapayapaan kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Camp Dangwal at Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN Correspondent Patrolman Joven Silawan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Silawan. Samantala, mahigit 1 milyong pisong halaga naman ng shabu ang nakumpiska sa naging bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7 sa Barangay Guba sa Cebu City. Yan ang balitang inalam ni Patrolman Edmerson Lapitan. Kumpiskado ang tinatayang nasa higit 1.4 milyon na halaga ng iligal na droga sa bypass operation na inilatag ng mga miyembro ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7 sa Sitio Hubao, Barangay Guba, Cebu City gabi noong Biyernes. Sa pangunguna ni Police Captain Bonifacio Tanyola ng RPDU 7, arestado sa operasyon ang suspect na si alias Matang, 34 na taong gulang ng Sitio Kalubihan ng naturang barangay. Kasabay ng kanyang pagkakaaresto, nakumpiska sa pag-iingat nito ang hinihinalang shabu na tumitimbang na nasa 210 gramo na may standard drug price sa 1,428,000 peso at ang bypass money. Agad naman na dinala ang mga nakalap na ebidensya sa Regional Forensic Unit 7 para sa pagsusuri. Nasa kustodiya ngayon ng RPDU 7 ang suspect na naharap sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng walang humpay na pagsisikap ng kapulisan katuwang ang komunidad upang labanan at tuldukan ang problema sa iligal na droga. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Samantala, voluntaryong sumuko naman ang 12 taga-suporta ng Communist Terrorist Group sa Kalinog, Iloilo. Ito ay patunay lamang na humihina at mulat na sa katotohanan na mali ang ideolohiyang kanilang ipinaglalaban. Narito ang pagtutok ni Patrolman Julius Sam Acad. 12 taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang kusang sumuko at binawi ang pagsuporta sa makakaliwang grupo na naganap sa Kalinog Municipal Police Station, Barangay Poblasyon, Ilaya, Kalinog, Iloilo noong 23 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang naturang pagsuko ay dinaluhan mismo ni Police Colonel Rolando Palomo, Provincial Director ng IPPO, na kung saan ay masayang tinanggap ang mga nagsurrender at personal na nakapanayam ang mga ito. Ayon sa report,
Ang mga sumuko ay kapwa mga residente ng Barangay Buri, Tapas sa probinsya ng Capiz na binubuo ng 8 kalalakihan at 4 na babae. Sila ay nagpasyang sumuko dahil mas pinili nilang mamuhay ng payapa, kapiling ang mga kanilang mahal sa buhay at upang malinis ang kanilang pangalan na hindi sila sumusuporta sa mapaglinlang na komunistang teroristang grupo. Sabay nito, 4 sa mga ito ay nagsurrender ng kanilang armas na 2 break type ng 12-gauge shotgun at 2 38 caliber revolver bilang simbolo ng kanilang pangako na wala ng balak na maging bahagi ng armadong pakikibaka. Naging matagumpay ang nasabing pagbabalik loob ng mga sumuko sa tulong at pagsusumikap ng mga kapulisan ng probinsya ng Iloilo. Bilang bahagi ng programa ng ating pamahalaan na ICLIP, ang mga dating CTG supporters ay sumailalim sa isang serye ng mga interview at dokumentasyon para sa pagsusuri upang makapag-enroll sa ICLIP program para sa mga benepisyo at tulong na maaari nilang makuha na manggagaling sa ating gobyerno. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang Police News Network Correspondent, Patrolman Julius Sam Akad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Akad. Samantala, sa iba pang balita, isang coastal cleanup drive activity din ang isinagawa ng mga tauhan ng Subic PNP sa Barangay Kalapandayan at Kawag, Subic, Zambales. Yan ang balitang hatid sa atin ni Corporal Giselle Rivera. Nagkaisa sa isang coastal cleanup drive activity ang iba't ibang kawani ng gobyerno ng Zambales kasama ang Subic PNP sa pangangalaga ng ating kalikasan na kung saan ginanap sa Barangay Kalapandayan at Kawag, Subic, Zambales. Pinangunahan ito ni Police Lieutenant Colonel Romel Hinoblaso, Chief of Police ng Subic Municipal Police Station ng Zambales Police Provincial Office, katuwang ang iba't ibang kawani ng gobyerno, barangay officials, at CSI IG Subic Chapter Force Multiplier. Ang naturang aktibidad na may temang Clean Seas for Healthy Fisheries na naglalayong maipakita ang kahalagahan sa pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga sa ating karagatan. Kaya naman nagkaisa ang bawat individual sa pagpulot ng mga basura gaya ng plastik o bote na nagkalat sa dalampasigan na kung saan kanilang iniiwasan na makontaminado ang tubig sa karagatan dulot ng mga basura. Pahayag naman ng Subic PNP na kanilang hinihikayat ang ating mamamayan na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating mga kapaligiran at itapon ang ating mga basura sa tamang tapunan. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Samantala, 2 security guard ang nagtamo ng sugat sa katawan matapos pagsasaksakin ng isang lalaki sa isang beach resort sa General Santos City. Nahuli naman agad ang naturang sospek dahil sa agarang aksyon at operasyon na isinagawa ng ating mga kapulisan. Alamin natin ang report ni Patrolman Gerald Gallardo. Arestado ang isang lalaki matapos nitong saksakin ang 2 security guard ng Lodon Beach Resort sa Purok, Darusalem, Barangay Bawing, General Santos City nito lamang buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang naarestong sospek na si alias Chari, 42 taong gulang, may asawa at residente ng nasabing barangay. Habang ang 2 sekyu na sugatan ay kinilalang sina Don Allen Ponce de Leon at si Robert John Mesicola. Batay sa investigasyon ng otoridad, nasa ilalim ng impluensya ng nakakalasing na alak ang sospek nang walang pag-aalinlangan inatake ang 2 biktima gamit ang isang kutsilyo. Parehong nagtamo ng mga saksak ang mga biktima at agad namang naisugod ang mga ito sa Jensen Medical Center Hospital para sa agarang paggagamot. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng General Santos City Police Station 5 ang sospek at maharap sa kasong frustrated murder. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gerald Gallardo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gallardo.
Samantala, isang individual din na may kasong frustrated murder ang arestado na ng mga otoridad sa Northern Samar. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Winori Kaina Balisong. Bilang suporta sa CIDG Northern Samar Provincial Field Unit, nagsilbing tactical effort ang personnel ng 125th Special Action Company, 12th Special Action Battalion kasama ang 803rd Maneuver Company RMFB 8 at Northern Samar Provincial Highway Patrol Team sa pagserbisyo ng warrant of arrest laban sa isang personalidad para sa krimen ng frustrated murder at murder sa Katarman, Northern Samar. Ang warrant of arrest para sa frustrated murder na may piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 pesos at murder na walang inirekomendang piyansa ay inisyu ni Honorable Alma Consuelo B.D. Esidera, Presiding Judge, RTC 8, Judicial Region, Branch 20, Katarman, Northern Samar noong August 11, 2015. Patuloy na susuportahan ng PNP SAF at paiigtingin ang kampanya ng gobyerno laban sa kriminalidad at walang kinikilingan na susugpuin ang mga umaabuso sa mga komunidad. Mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, ang inyong maaasahan ang ibang oras. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Winori Kaina Balisong, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang case. Maraming salamat, Patrolwoman Balisong. Samantala, isang babaeng wanted naman ang kalaboso ng mga tauhan ng Eastern Police District dahil sa patong-patong na kaso nito. Patrolwoman Jenemy Dolor sa report. Sa loob ng rehas, humantong ang 45 anyos na si alias Michelle matapos mahuli sa pinagsanib-puwersang manhunt operation ng mga tauhan ng EPD DMFB Intelligence Section, katuwang ang Masbate Municipal Police Station at Police Intelligence Unit. Ayon sa report, tubong Masbate itong sospek at matagal na siyang tinutugis ng mga otoridad. Taong 2016 pa inilabas ng RTC Branch Kataygan, Masbate ang warrant of arrest ng sospek at 2 pang kasabwat nito. At sa ilang taon nitong pagtatago, sa tulong ng isang impormante, napag-alamang kasalukuyang nakatira itong sospek sa Caloocan City. At matapos ang masusing pagmamanman sa sospek, natyempohan at agad siyang inaresto ng mga otoridad. Tinuturing na most wanted person ng Marikina dahil sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na siya ng Masbate Police Station para sa kaukulang disposisyon at proseso ng kanyang kaso. Samantala, ang 2 at-large na sospek ay patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenemy Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Samantala, walang kawala naman ang top 6 regional most wanted ng Batangas nang maaresto ng mga otoridad sa Manolo Fortich, Bukidnon para sa kaso nitong child abuse. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Joel Subsuban. Himas-rihas na ngayon ang top 6 sa most wanted person na regional level sa probinsya ng Batangas na may kasong child abuse sa operasyon ng Manolo Fortich Bukidnon Municipal Police Station, Regional Special Operations Unit 10 at CIDG Lanao del Norte sa Barangay Tangkulan, Manolo Fortich Bukidnon nitong ika-21 ng Setyembre 2023. Kinilala ni Police Major Harvey Sanchez, Officer in Charge ng Manolo Municipal Police Station, ng suspect na si alias Jomar, 25 years old at residente sa nasabing lugar. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomendang piyansa na umabot sa 200,000 pesos. Patuloy naman ang Police Regional Office 10 sa paghuli sa mga nagtatago sa batas upang masiguro ang kaligtasan sa bawat mamamayan sa Hilagang Mindanao. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Subsuban. Samantala, balita naman mula sa Southern Police District. Walang kawala ang isang lalaking lumabag sa isinagawang Comelec checkpoint ng mga tauhan ng Pateros PNP. Kasama natin sa balitang yan si Staff Sergeant Mary Rose Daet.
Sa mahigpit at patuloy pa ring ipinaiiral na COMELEC gun ban, partikular ng Southern Police District, arestado ngayon ang isang lalaki matapos mahuli sa checkpoint sa Pateros. Kinilala ni Police Colonel Wilson M. Alicuman, ang Chief of Police ng Pateros Municipal Police Station, ang naarestong suspect na si alias Janus. Sa ipinadalang report, habang nagsasagwa ng COMELEC checkpoint, ang mga tauhan mula sa Substation 2 sa kahabaan ng M. Almeda Street ng kanilang maharang isang lalaki na minamanayahong isang motorsiklo na walang plaka. Ngunit sa gitna ng beripikasyon ay malinaw na nakitaan ito sa kanyang posisyon ng isang replikang baril mula sa compartment ng motorsiklo at biguding magpakita ng mga kaukulang dokumento kaya't inaresto. Naharap ngayon ang suspect sa reklamong paglabag sa COMELEC Resolution No. 10918 in relation to Omnibus Election Code. Pansamantala munang ikukulong ang lalaki sa kulungan ng Pateros Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Meros Daet, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Daet. Samantala, arestado ang isang most wanted person ng mga otoridad dahil sa kaso nitong 3 counts ng estafa sa Barangay Poblacion Norte, Paniqui, Tarlac. Ang kabuuan ng balita ibahagi mo, Corporal Maria Elena de los Santos. Most wanted person sa kasong estafa, arestado ng Paniqui Municipal Police Station sa Carriedo Street, Poblacion Norte, Paniqui, Tarlac. Ayon sa ulat ng Paniqui Municipal Police Station, ikinasa ng kanilang mga operatiba ang isang manhunt operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng nasabing suspect. Siya ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Karina Christy D. Gubalia, Presiding Judge ng Municipal Trial Court, 3rd Judicial Region, Paniqui, Tarlac, sa kasong 3 counts ng estafa. Ang naturang suspect ay dinala sa Paniqui Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Maria Elena S. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal de los Santos. Samantala, mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections ang nanumpa para sa pakikiisa sa mapayapang halalan sa isinagawang covenant signing ng Butuan PNP. Yan ang report ni Patrolman Jonel Cadapan. Nanumpa at lumagda ng kanilang katapatan para sa mapayapang halalan ang mga kandidato sa paparating na barangay at sangguniang kabataan election matapos ang isinagawang covenant signing ng pulisya sa Barangay 20 Baan Riverside Covered Court, Butuan City nitong Biyernes at Sabado. Sa pamumuno ni Police Colonel Marco B. Archinwe, City Director ng Butuan, pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Sandy Dacera, Hepe ng Butuan City Police Office Community Affairs and Development Section at mga hepe ng bawat istasyon ng aktibidad, katuwang ang COMELEC. 11 barangay dito sa Butuan City ang nakilahok kasama ang mga kandidato sa paparating na eleksyon, kung saan nagkaroon ng unity walk, interfaith rally at covenant signing na naglalayo ng mapayapang halalan. Patuloy naman ang isasagawang aktibidad ng PNP at COMELEC kasabay ang pagsasagawa ng mga security measures para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan 2023. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalita ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Jonel Cadapan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cadapan. Samantala, 3 individual naman ang maghihimas rehas matapos makuhanan ng mahigit 7 milyong pisong halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Canaman, Camarines Sur. Yan ang balita ni Patrolman Rodel Grecia. Sinalakay ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 ang isang bahay sa Flamingo Street, RG Village, Barangay Haring, Canaman, Camarines Sur. Matapos kumagat sa pain ng operatiba ang target sa ikinasang drug bypass operation. Ito lamang Setyembre 23 taong kasalukuyan na nagresulta sa pagkakaresto ng 3 suspect na pawang mga residente ng probinsya ng Camarines Sur at Albay. Nasamsam ng mga operatiba
ang 28 piraso ng transparent plastic sachet na may lamang pinaniniwalaang shabu na may timbang na 1 kilo mahigit at nagkakalaga ng 7,400,000 pesos. Maharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Legazpi City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Rodel Grecia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Grecia. Samantala, hindi na nakaligtas pa ang isang most wanted na carnapper matapos maharang sa ikinasang operasyon ng PNP Highway Patrol Group o HPG sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nakibalita dyan si Patrolman Mark Roland Feliciano. Kalaboso ang bagsak ng isang wanted suspect sa kasong carnapping sa ikinasang operasyon ng Highway Patrol Group Zamboanga, Sibugay sa Bangkerohan, Ipil, Zamboanga, Sibugay nitong nakaraang Martes, 19 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Arestado ang suspect na si alias Raymart, top 10 most wanted person on E-warrant provincial level at top 3 E-warrant municipal level. 40 taong gulang at residente ng Bangkerohan, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong Republic Act 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016 na nilagdaan ni Honorable Joel Gonzaga Berside, presiding judge ng Regional Trial Court, 9th Judicial Region, Branch 37, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nasa kustodiya ngayon ng Ipil Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap sa korte. Patuloy naman ang pagpapatupad ng Highway Patrol Group ng mandato nito at pagtugi sa mga kilalang wanted suspects sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pamamagitan ng mga ganitong operasyon, mas masisigurado natin ang mabilisang paghuli sa mga carnapper at pag-recover sa mga sasakyan at motorsiklo ng mga kababayan nating nabibiktima. Sa anumang reklamo, katanungan o impormasyon, ang himpilan ng Highway Patrol Group ay laging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo para sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, dumako naman tayo sa Cordillera. Halos 1.5 milyong pisong halaga ng marijuana ang nadiskubre sa isinagawang marijuana eradication ng mga kapulisan sa Sitio Lokok at Mokgao, Badeo, Kibungan, Benguet. Ito ay bunga ng walang humpay na operasyon ng PNP upang matunton ang mga taniman ng marijuana sa Cordillera. Yan ang balitang hatid ni Staff Sergeant Lenny Valerio. Tinatayang 1,412,000 pesos halaga ng marijuana ang nadiskubre sa isinagawang marijuana eradication ng mga kapulisan sa Sitio Lokok at Mokgao, Badeo, Kibungan, Benguet nito lamang ika-24 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Kibungan Municipal Police Station, PDEA Benguet Police Provincial Office at PDEA CAR na nagresulta sa pagkakadiskubre ng 3 plantasyon. Binunot at sinunog ng mga otoridad ang nasa 7,000 pieces ng mga polyground marijuana plants, 300 marijuana seedlings na may standard drug price na 1,412,000 pesos. Samantala, wala naman nahuling cultivator sa nasabing operasyon. Patuloy naman ang pambansang pulisya sa pagkampanya kontra illegal na droga para mahuli ang mga nagtatanim at nagbebenta ng mga pinagbabawal na damo. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ito ang iyong Police News Network correspondent, Police Staff Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Valerio. Samantala, mga food packs naman ang ipinamahagi ng mga tauhan ng Sarangani Police Provincial Office sa mga residente ng Barangay Kawas, Alabel, Sarangani Province upang kahit papaano ay makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ibabahagi yan sa atin ang ni Patrolman Charny Mandia.
Namahagi ng food packs ang mga tauhan ng Sarangani Police Provincial Office sa mga residente ng Barangay Kawas, Alabel, Sarangani Province nito lamang ika-25 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Maria Gusel L. Andrada, Deputy Picado ang aktibidad kasama ang mga tauhan ng Sarangani Police Provincial Office na voluntaryong nakiisa sa pamamahagi. Mahigit 50 na residente ang naging benepisyaryo na napamahagian ng food packs na naglalaman ng mga pagkain gaya ng bigas, delata at mga noodles. Natuwa naman ang mga residente ng naturang lugar dahil sa kabila ng mga sakuna at pandemya ay patuloy ang kapulisan sa pagtulong sa kanila. Ang mga ganitong aktibidad ay nagpapakita ng matibay na ugnayan ng mamamayan at ng kapulisan tungo sa maayos, progresibo at mapayapang komunidad. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mandia, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mandia. Samantala, sa wakas ay nadakip na ng mga otoridad ang isang lalaking may kasong attempted murder matapos ang 4 na taong pagtatago nito sa batas. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Arzan Joy Walog. Himas rehas ngayon matapos ang 4 na taong paghahanap ang isang 52 anyos na lalaki na kinilala bilang most wanted persons sa Raksabago, Tondo Police Station. Siya ay si alias Francisco, may asawa at isang driver na kasalukuyang nakatira sa Aroma Compound Street, Barangay 105, Tondo, Manila. Kasong paglabag ng crime of attempted murder o ang krimen ng pagpatay na tinutukoy at pinarusahan sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code at may piyansang 120,000 pesos sa bisa ng alias warrant of arrest ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 47, Manila City, na nilagdaan naman ni Honorable Paulino Q. Gallegos, dated July 3, 2019. Sa pinagsanib puwersa ng Manila City Police Station at ng 6th Mobile Force Company ng RMFB and CRPO, nadakip ang nasabing individual sa harap ng Building 25, Aroma Compound Street, Barangay 105, Tondo, Manila. Kasunod nito, ang naaresto ay dinala sa himpilan ng Raksabago, Tondo Police Station habang nakabinbin ang pagbabalik ng alias warrant sa korte. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walog, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walog. Samantala, isang ginang naman ang kalaboso sa Binmali, Pangasinan dahil sa kaso nitong cyber libel. Ang detalye ng balita mula kay Staff Sergeant Carmela Danggecan. Mangiyak-ngiyak naman ang isang ginang nang maaresto ng mga otoridad sa barangay Nagilayan, Binmali, Pangasinan sa kasong cyber libel. Kinilalang suspect na si Elvira Fontanilla Dicina, 56 na taong gulang, residente ng Santa Barbara, Pangasinan. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Emma M. Torrio, presiding judge ng Regional Trial Court, 1st Judicial Region, Branch 41, Dagupan City, Pangasinan. Patuloy ang PNP sa pagpapaigting ng kampanya laban sa mga taong may pananagutan sa batas sa pakipagtulungan ng mamamayan para sa isang tahimik at mapayapang komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Carmela Danggecan, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Danggecan. Samantala, sa iba pang balita, mapalad naman ang mga naging benepisyaryo sa isinagawang pamamahagi ng wheelchair ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion ng National Capital Region, the Revitalized Police sa Barangay o ang RPSB Team Palar sa Barangay Pinagsama, Taguig City. Ang magandang balita hatid sa atin ni Patrolwoman Evelyn Lumabi. Walang pinipiling oras at panahon ang ginagawang pamamahagi ng mga kapulisan ng RMFB Revitalized Police sa Barangay Timpalar na pinamumunuan ni Police Lieutenant Gerson Castile sa pamamagitan ng paghahatid ng wheelchair sa mga nangangailangan, lalong-lalo na ang mga PWDs o person with disabilities upang maiparamdam ang totoong paglilingkod para sa ating mga kababayan.
Sa katunayan, nito lamang ay nakapagbahagi ng wheelchair ang mga tropa kay Lola ni Naroka na residente ng Palar Village. Ito ay mula sa biyayang handog ng Force Commander na si Police Colonel Mario P. Malena, Force Commander RMFB. Si Lola ni Naroka ay hirap sa paglakad dahil na rin sa kanyang edad na 70. Kaya naman hindi maipinta ang tuwa sa kanyang mukha nang iabot sa kanya ang kanyang munting hiling. Labis rin ang pasasalamat ng kanyang apo dahil sa kanila ito ay malaking kaginhawaan. Samantala, ito ay alinsunod sa programs, plans and activities ng Revitalized Police sa barangay na naglalayong mag-abot ng serbisyong publiko sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating kabilang sa poorest of the poor. Maraming salamat po kay Police Brigadier General Jose Melencio Sinar Tates Jr. po. Maraming salamat po kay Police Colonel Mario P. Malana po. Thank you din po sa inyo. Sobrang na-appreciate po namin. Mula rito sa RMFB and CRPO, sa pamumuno ni Police Colonel Mario P. Malana, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Evelyn T. Lumabi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lumabi. Samantala, natunto naman ng mga tauhan ng PNP Special Action Force ang mga tagong armas at iba pang hinihinalang gamit ng mga rebelde dahil yan sa puspusang operasyon ng mga kapulisan upang patuloy ng wakasan ang insurhensya sa ating bansa. Ang kabuuan ng balita, ibahagi mo Patrolman Bruce Jan Dakil. Sa pinagsamang operasyon ay ginagawa ng personal mula sa 145th Special Action Company, 14th Special Action Battalion, 153rd Special Action Company, EOD K9 Unit ng Force Support Battalion, iba pang unit ng PNP at Philippine Army ay matagumpay na natuklasan ang mga armas at iba pang iligal na kagamitan ng mga rebelde sa Barangay Mainit, Bundok, Mountain Province. Natuklasan sa nasabing lugar ang 9 na piraso ng dynamite sticks, 2 Pentex 150 grams booster, isang rifle grenade, 18 bala ng 7.62mm, isang M14 magazine, 6 na PVC container cups na may kasamang 6 na metro ng firing wire, isang ICOM handheld radio, isang charger ng cellphone battery, isang portable radio at iba pang gamit na pangkusina at 5 kilo ng bigas. Ang mga natuklasang kagamitan ay nasa pangangalaga na ng Mount Province Provincial Explosive Ordnance Disposal at K9 Unit or Mountain Province PECU para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapatunay sa patuloy na pagsisikap ng PNP SAF na mapanatiling payapa at ligtas ang rehiyon. Ang pagkakaisa ng iba't ibang unit at mga ahensya ng gobyerno na kasama sa operasyong ito ay nagpapakita din ng dedikasyon sa pagprotekta sa komunidad laban sa mga banta ng mga rebelde. At mula sa tahanan ng inyong tagaligtas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Bruce Jan Dakil, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Samantala, naging makulay at makabuluhan naman ang isinagawang fiesta sa kampo na pinaunahan ng mga tauhan ng Southern Police District. Magbabalita dyan si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Ipinagdiwang ang fiesta sa kampo dito sa Southern Police District para sa selebrasyon ng San Lorenzo Ruiz, ang patron saint ng SPD, na kung saan naging makabuluhan at mala fiesta ang panimulang araw nito. Ito ay pinangunahan ni Police Brigadier General Roderick D. Mariano, District Director, kasama ang Command Group, katuwang ang Opisina ng Community Affairs Section at Opisina ng Training Unit na dinaluhan ng mga kapulisan ng SPD at mga piling participants ng istasyon ng Matapat, Pamulapa. Naroroon din ang mga kabataan na nakisaya sa selebrasyong ito. Ang aktibidad na ito ay nakaangkla sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP, ang Personal Morale and Welfare. Binuksan ang aktibidad sa pamamagitan ng parada, raising of banners, intermission number at ribbon cutting para sa opisyal na pagbubukas ng fiesta sa kampo. Nagdaos din ng misa bilang paggunita sa nasabing patrona ng SPD. Ito, regular naman natin ginagawa itong sa peace ni San Lorenzo Ruiz at ngayon ay ginawa natin para siyang fiesta talaga dito sa kampo. So,
And I would like to thank our Chief of Police for supporting this program dito sa ating kasi ito naman talaga importante na we really need first yung ating spiritual well-being ang kailangan natin iangat so that we can work. Matapos ang programa, nakisaya at sumali din ang mga personalidad sa mga palarong Pinoy kagaya ng sack race, blow the floor, calamansi relay, egg relay at iba pang mga laro na gaganapin pa sa mga susunod na araw. May mga nakatayong booth din na nakalaan sa bawat team na laman ng iba't ibang mga paninda. Inaasahan sa 5 araw na selebrasyong ito ay para magkaroon ng pagkakaisa, spirituality, camaraderie, commitment, and dedication ang bawat kapulisan hanggang sa matapos ang fiesta dito sa kampo. Yung unity, camaraderie at magkakaroon tayo talaga magkatrabaho tayo ng sama-sama para sa mas mapabuti pa natin lalo yung ating serbisyo dito sa Southern Police District sa ating mga komunidad. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Samantala, tunghayan naman natin ang balita kontra iligal na droga. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng marijuana ang nadiskubre at sinunog ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Patrolwoman Febelin Kudyam sa report. Tinatayang nasa 6,200,000 pesos halaga ng marijuana ang nadiskubre ng kapulisan ng Kalinga sa kanilang isinagawang marijuana eradication sa Barangay Butbut Proper Tinglayan, Kalinga. Nito lamang ika-22 araw ng Setyembre taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon ng pinagsamang pwersa ng 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company, Tinglayan Municipal Police Station at Kalinga Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit. Nadiskubre ng manaturang grupo ang 4 na plantasyon na may kabuang sukat na 3,900 square meters at humigit kumulang 31,000 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 6,200,000 pesos. Bagamat walang nahuling marijuana cultivator, kaagad namang binunot at sinunog ng mga operatiba ang mga nadiskubreng marijuana. Patuloy naman na pinapaalalahanan ng publiko na itigil ang pagtatanim ng pinagbabawal na halaman sapagkat hindi titigil ang mga operatiba ng Kalinga PNP bagkos mas lalong paigtingin ang kampanya laban sa iligal na droga para sa ikauunlad ng kanilang probinsya. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Febelin Kudyam, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kudyam. Samantala, isang security driver ang tiklo matapos masita at makitaan ng baril sa isinagawang COMELEC checkpoint ng PNP. Yan ang balita ni Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Arestado ang isang lalaki na si alias Melesio, 41 anyos, matapos itong masita sa COMELEC checkpoint at makitaan ng baril sa minamaneho nitong sasakyan sa Rojas Boulevard, corner Antipolo, lungsod ng Pasay, mag-aalas 4 ng madaling araw. Ayon sa report, nang hingin ng personnel ng Substation 1 ng Pasay City Police Station ang kanyang lisensya, ay aktong nakita ang kanyang baril sa loob ng kanyang sling bag. Dahil walang may pakitang mga kaukulang dokumento, ay agad inaresto ang suspect. Nakuha sa kanya ang isang caliber 45 na baril, isang magasin na lulan ng 8 bala. Kakasuhan ang suspect sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions kaugnay sa Omnibus Election Code o Gun Ban at nakakulong ngayon sa custodial facility ng Pasay City Police Station. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Samantala, muling umarangkada ang sinagawang medical mission at outreach program na pinuunahan ng mga kapulisan sa Zamboanga City. Ang balita mula kay Patrolwoman Monching Deliot. Matagumpay ang isinagawang outreach program ng Police Regional Office 9 sa Zamboanga City.
Naging matagumpay ang medical mission at PNP outreach program na isinagawa ng Police Regional Office 9 sa pangunguna ni Police Colonel Romeo A. Espero Jr., Deputy Regional Director for Operation Pro 9 at si Police Colonel Nordave Calderon, Chief Regional Community Affairs and Development Division at si Police Lieutenant Colonel Jaime N. Baredo, Chief RPCADU 9 at Police Lieutenant Colonel Indawan S. Asahali, Officer in Charge RMDEU 9. At mula sa inisyatibo ni Police Lieutenant Colonel Joseph Ortega, Force Commander Regional Mobile Force Battalion 9 sa Sitio Bilang-Bilang Mercedes, Zamboanga City. Kabilang sa nakilahok ang Phil College of Physicians Western Mindanao, Zamboanga City Medical Center at iba pang volunteers mula sa komunidad. Ilan sa mga serbisyo na ihatid sa nasabing aktibidad ang libreng konsulta, pamamahagi ng libreng gamot at mga bitamina, pamamahagi ng food packs at pagkain, palaro sa mga kabataan at libreng kupit. Ang makapaghatid ng impormasyon sa komunidad at makapag-abot ng tulong sa mga residente ang isa sa 5 focus agenda ni Chief PNP para sa mas maayos at mas epektibong puwersa ng pulisya sa ilalim ng community engagement. Serbisyong nagkakaisa na siyang susi upang makamit ang kapayapaan sa bansa. Narito ang ating panayam mula kay Police Lieutenant Cristel S. Tinguha, Battalion Community Affairs Service Officer, Regional Mobile Force Battalion 9. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Police Lieutenant Cristel Simbol Tinguha, ang Ligas Officer ng RMFB 9. At unang-una, nais ko munang pasalamatan ng ating Regional Director na si Police Brigadier General Joey Bowen M. Saudi. Sir, salamat sir sa programang to sir. And also to our Force Commander, Police Lieutenant Colonel Joseph Ortega sir. Ito po yung napili naming lugar, ang Sitio Bilang-Bilang Mercedes, Zamboanga City, dahil ito po yung talagang nakita namin na area kung saan mas nangangailangan sila ng atensyon, ng tulong, like mga health services po. Kailangan po ng ating mga kababayan dito dahil ito po ay medyo malayo po sa Kabihasnan po. Kumbaga malayo po sila kung saan nakaka-access ng mga medical services. Ano po ang mga next activity nyo sa PNP, ma'am? So, yung mga activity namin sa PNP is tulad nito, medical mission and PNP outreach program. Tuloy-tuloy po itong programa na ito and naghahanap po kami ng mga next na lugar po, mga susunod na lugar na pupuntahan namin kung saan ganito din yung estado ng kanilang kalagayan. So, tuloy-tuloy na po to and maraming salamat po pala sa ating mga stakeholders na sa patuloy na pagsuporta sa mga programang ito upang makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Kay Masauding, siguradong may dating, may disiplina at may dedikasyon. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Patrolman De Leon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman De Leon. Samantala, matagumpay naman ang sinagawang bloodletting activity ng mga tauhan ng Regional Training Center 2 na ginanap sa RTC 2 Kawayan City, Isabela. Narito ang balita ni Patrolman Paul Almondia. Muling nagsagawa ang Regional Training Center 2 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Criselda Y. de Guzman ng bloodletting activity na may temang Dugong Alay Ko, Karugtong ng Buhay Mo, na ginanap sa Regional Training Center 2, Minante 1, Kawayan City, Isabela, noong ika-25 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Katuwang sa aktibidad ang Cagayan Valley Medical Center kung saan nakuhanan ang 200 na miyembro ng kapulisan mula sa mga PSJLC at PSSLC class. Itong bloodletting na ito ay connected to sa ating programa na Project Pawaragi. Tandaan niyo, pag Pawaragi came from the Ibanag word na kapatiran, brotherhood or sisterhood. Yan ay isa sa mga best practices ng Regional Training Center 2. Layunin ng aktibidad na makasagip ng buhay at matulungan ang mga nangangailangan na mamamayan na walang kakayahang tustusan ang pagpapagamot. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. At para sa ating huling balita, kulungan ang magiging tahanan ngayon ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG matapos mahuli sa ikinasang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG
Yan ang balitang hatid ni Patrolman Kit Morao. Nahuli sa isinagawang manhunt operation ng CIDG, Bukidnon Provincial Field Unit, kasama ang lokal na pulisya, ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Alanib, Lantapan, Bukidnon noong linggo ng umaga. Dala ang warrant of arrest sa paglabag sa RA 9851 o Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity na inisyu ni Honorable Arthur L. Abundiente, Presiding Judge ng RTC, 10th Judicial Region, Branch 25, Cagayan de Oro City noong August 2, 2023. Matagumpay na naaresto ng nasabing operatiba si Jelly Sinadja Piliton alias Julius Campoan, Badi Kamasugi, 33 taong gulang. Ayon sa investigasyon, siya ay itinalaga bilang staff for ordnance ni alias Kiram Toyang sa ilalim ng Squad 1, Platoon IPAD, SROC, Sub-Regional Command 5, North Central Mindanao, Regional Committee. Samantala, ang naarestong akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Bukidnon PFU Office para sa kaukulang disposisyon bago ibalik ang warrant sa kinakukulang korte. Mula sa tagapagsiyasat ng katotohanan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Kit Morao, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Morao. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Samantala, narito naman ang ilang paalala sa ating mga kababayan tungkol sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE Election 2023 kung saan magsisimula ang campaign period sa October 19 hanggang October 28, samantalang ipapatupad naman ang liquor ban sa October 29 hanggang October 30 taong kasalukuyan. Sa October 30 ay araw naman mismo ng halalan na magsisimula mula alas 7 ng umaga at magtatapos hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, sa November 29 naman 2023 ang huling filing ng Statement of Contribution and Expenditure. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad ng COMELEC gun ban hanggang November 29, 2023. Sumunod po tayo sa mga pinapairal na batas. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.